everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. And yes, nasa finale part na po tayo ng kwento ni Chloe at napakahaba naman talaga ng part na ito. So bear with me, okay? Pero bago ang lahat ng yan, nais ko munang mag-thank you sa lahat ng ating mga tagapanood, tagapakinig, taga-suporta at tagapagmahal. Sana all may tagapagmahal. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa pag-subscribe at sa hindi pag-skip ng ads. Thank you so much sa inyo po na mga suki natin dyan sa ating comment section. Maraming salamat po. Linlin 3389, maraming salamat. Hello rin kay Judith McGovern, kay Gimaras Girl, maraming thank you. Marilyn Castillo, Darrell Mendez, hello rin kay Joanne Mabahin, hi din kay Jeliza Montesar, kay Chazi Chay, Hamila Datumaas, Edmond Baritugo, maraming salamat. Lady Kim, hello rin sa ating mga nag-share doon sa ating Facebook. Yes, meron pong nag-share sa Facebook. Pwede po doon. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagmamahal. Kay Aksa Heliana, Jenica Calma, maraming salamat sa inyong pakikinig sa atin. Ang amang mapagmahal, nawa ay lahat ng ama mapagmahal, ano? Hello rin kay Rosalie Almeda, maraming salamat, or Alameda. Hi din kay Rokan Nasabal from Qatar. Hello rin kay Angelina Kapungkol, maraming salamat sa pakikinig. Rachel Paulino, Marichet Serbiano, Jaime Rodriguez, at sa lahat po ng ating tagapakinig, lalo na itong si Virgil Lopez na birthday niya pala nung January 31. Sorry na po at ulahi. Huli ang kayong greeting sa iyo. Ulahi. Mylene Garrido, maraming salamat. Merry Chris Caro, thank you so much, and Josephina. Huwag na nating patagalin, eto na po ang huling parte ng kwento ni Chloe dito lamang sa Dear Mama Mia. Hi ma'am, ikaw ba yung sa bar? Kinakabahan ako noon, Mama Mia. Tama nga ako. Nagkita na kaming dalawa nung pulis na ito. Tapos sa bar pa talaga. Ayoko pong machismis kapag nalaman nila at napagtanto nilang si Alex ang kasama ko. Baka kasamahan talaga sila ni Alex. And I know na kung magkasama sila ni Alex nung gabing yun sa bar, ay nakita niya kung anong mga nangyari doon at nakita niya ang mga pinaggagawa ko. Hello sir, I doubt it po kasi bago pa ako dito eh. Last week pa ako napunta sa lugar na to. Baka hindi yun ako, baka kamukha ko lang. I denied. Syempre, bawal talaga. Baka ipagkalat pa niya ang mga nangyari. Tapos, sa station na yon nagtatrabaho si Leo, ang boyfriend ng ate ko. Alam ko na kapag may chismis na ganun, makakarating talaga ito kay ate. Hi, sorry ma'am. Kasi pareho talaga kayo ng mukha nung babaeng nakilala ko sa bar eh. Buhok lang ninyong dalawang magkaiba. Grabe naman talaga to. Tahimik lang ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Baka kasi kapag nagsalita ako ng nagsalita, mahuli pa ako ng sarili kong bibig. Isa ata ito sa mga lalaking nag-aakala nung gabing yon na isa akong babaeng mababa ang lipad that time. Hindi yon ako, sir. Alam mo naman, etong mukhang to, common. Marami kaming mga magkakapareho ng mukha. Hindi mo ba alam, sir, na marami ang magkakapareho ng mukha sa mundo? Sabi ko. Oo. Siguro nga kamukha mo lang talaga yun, ma'am. Ano nga palang pangalan mo? Pwedeng hingin din ang number mo? Eto talagang mga pulis, masyadong mabibilis. Talagang dinadaan pa ako sa mga pasabi-sabi pa niyang familiar ako o sa bar kami nagkita. Ang ending pala hihingi lang ng number ko. Buti na lang talaga, Mama Mia, dahil sakto naman na nung humingi na siya ng number sa akin ay dumating si Vlad. Hindi talaga nagkaroon ng pagkakataon yung pulis na yon na makuha ang number ko.
Mabilis lang naman kaming natapos doon. Paglabas namin, I saw Alex. Parang pa-out na rin siya nung mga oras na yon. It's been weeks pa lang na hindi ko na siya nakita. At nung nakita ko siya ulit, ewan ko ba Mama Mia kung bakit pakiramdam ko ay gusto kong maiyak sa pagkakataon na yon. I don't know why, pero naramdaman ko ang pagragasa ng damdamin ko. Gustong gusto ko siyang lapitan at yakapin. Feeling ko ay nasa mga 5 steps away lang ang pagitan naming dalawa. He saw me. He saw Vlad holding my hands. I smiled at him pero nagbago ata o masama ata ang timpla niya nung araw na yon. I didn't receive any response dun sa ngiti na yon. Kahit man lang konting smirk o smile back sa akin. Dinaanan lang namin siya. Dun ko na-realize Mama Mia. Wala na nga talaga kaming dapat pang pag-usapan dalawa. Dun ko na-realize na hanggang doon na lang siguro talaga ang storya naming dalawa. Hanggang dun na lang talaga. Hanggang sa gabing may nangyari sa aming dalawa. Pagkatapos noon, back to stranger na ang drama namin. Napakarami kong naging realizations that time. Wala na rin akong plano pa noon Mama Mia na pansinin siya kasi nasa tabi ko naman noon si Vlad. Hindi kasi alam ni Vlad ang tungkol sa kalandiang ginawa ko with Alex. Pero ang totoo, kahit man lang sanang ngiti, ay masaya na ako kung ginawaran man lang niya ako. Kahit wala nang hi hello, smile na lang niya ang craving ko at that time. Natapos namin ang mga kinakailangan naming tapusin ni Vlad. Pinauwi niya ako mga past 8 na ata. Time to take a rest dahil pagod na pagod ako sa buong araw naming lakad. Nag-wash up ako. Pagkatapos ay nagbihis and then humiga na ako sa kama ko. Ang sarap talagang mapahiga sa kama pagkatapos ng isang buong araw na paglalakad at pagpapagod. Mama Mia, kahit na sanay na ako sa pagod, ay hindi rin pala nasanay sa maghapong biyahe. Tapos paikot-ikot pa sa buong syudad ang katawan ko. At yun ang talagang ikinapagod ng katawan ko. Yung biyahe na paikot-ikot. Pero, nasabi ko sa sarili ko worth it din naman. Kasi at least natulungan ko si Vlad. 11 PM na, nagising ako dahil vibrate ng vibrate ang cellphone ko. Yun pala ay nahigaan ko na pala ang cellphone ko. Kaya napakabilis kong mapansin ang pagbabibrate nito. Unknown number ang tumatawag sa akin. At first ay hindi ko sinagot. Des oras na ng gabi tapos tatawag pa. Syempre, hesitant din talaga ako nung mga panahon na yon. Tapos unknown pa ang number. Wala namang tumatawag sa akin na 11 PM. Kasi alam ng mga taong kaklose ko na tulog na ako by that time. Pero dahil nga nag-ring ito ulit ay sinagot ko na lang at baka si Vlad yun at baka may emergency kailangan. Hello? 11 PM na ha? Ano ka ba bakla? May lahi ka bang aswang? Text mo na lang kung ano yung kailangan mo dahil natutulog na si na mama sa kabilang kwarto tapos si ate din. Hey! Sabi nung nasa kabilang linya na kahit isang salita lang ay agad na nagpabalikwas sa akin nang bangon mula sa kama. Mama Mia, ewan ko kung bakit natataranta ko kapag naririnig ko ang boses na yon. It was Alex sa kabilang linya. Ewan ko kung bakit kahit na antok pa ako at pagod na pagod pa ang katawang lupa ko ay napakabilis kong makatayo mula sa aking kinahihigaan at agad akong pumasok sa CR sa baba. I have my own CR din naman sa kwarto ko pero lumabas ako Mama Mia dahil katabi lang ng CR na yon ang kwarto ni na mama at papa.
Baka maistorbo ko pa sila o baka marinig pa ng ate ang boses ko. Hindi din naman kasi makakapal ang space ng kwarto namin sa isa't isa. Hindi naman siguro klaro ang pag-uusapan pero mahahalata nila na may nagsasalita. Yung sounds ay maririnig talaga mula sa kwarto nila. Kasi ang kwarto ko Mama Mia ay nasa in-between ng kwarto ni ate at kwarto ni na mama at papa. Noong nandun na ako sa CR sa baba ay nagtanong ako, "Sino to? Nakalimutan mo na ba boses ko?" Base sa boses niya Mama Mia ay halatang halata na lasing siya. Tahimik naman ang nasa paligid niya. "I'm on my house right now, Miss Engineer," he added. 11 p.m. na, bakit napatawag ka bigla? Gusto ko sanang magmaldita Mama Mia pero hindi na lang kasi lasing naman pala ang kausap ko. And God, I miss his voice. Miss na miss ko na ang boses niya. Napakadaya mo naman. Did you block my phone number? Blinak mo ko no? Tanong niya na tumatawa bitterly. Block? Hindi naman. Baka sa signal yan. Oo Mama Mia, blinak ko na ang number niya nung nakita ko siya last week dun sa Christmas party sa bahay ni na Leo. Blinak mo talaga ang number ko? Kaya pala blinak mo na ang number ko kasi may iba ka ng ka-fling. Medyo nairita ako sa sinabi niyang yon. Ano yon? Ka-fling? Ano? Ano bang pakialam mo? Labas ka na doon kung may boyfriend na ako, sir. Mama Mia, siguro hindi niya talaga namukhaan si Vlad. Nakita naman na niya ang face ni Vlad. Siguro hindi na niya na-recognize dahil malaki na rin naman talaga ang pinagbago ng itsura ni Vlad. Plus, nagwe-wear pa kami ng mask nung mga panahon na nakita ko si Alex doon sa may police station. At ang picture na nakita niya ay nung kami pa ni Vlad na iba pa talaga ang itsura nung bakla. After all, ganyan ka? Tanong niya. Wow! How dare you, Alexander? Ikaw yung napano? After what happened? Inano mo lang ba ako, ha? Iniwanan mo lang naman ako sa ere na parang aso. Matapos mo akong pagparausan, tsaka mo pa nasabi sa akin na magiging ama ka na pala. Napaka-irresponsable mo naman para kay Shane. Medyo tumaas na ang boses ko nung mga panahon na yon. Pero syempre, Mama Mia, naisip ko na wala naman pala akong karapatan. Unti-unti ko na naman tinatanggap ang mga nangyari. Tapos, may panod-nod pa siya sa akin nung sinabi kong kakalimutan na lang namin ang nangyari. Kaya lang hindi ko mapigilan ang sarili kong mamiss siya. Hindi ko rin mapigilan ang sarili kong mapalitan ng inis at galit yung pagkamiss ko sa kanya. At mailabas ko lahat ng mga hinanakit ko. Alam mo ba, walang future sa'yo ang anak mo kung ganyan ka lang pala. Ginusto mo rin naman yun, 'di ba? Don't you like it? Pakiramdam ko, parang mas nagustuhan mo nga yun eh. Huwag ka nang mag-deny, Chloe. Nagustuhan mo ang nangyari sa ating dalawa. Napakasakit, Mama Mia. Hindi naman siguro to dahil sa lasing siya yung mga pinagsasasabi ng bibig niya. Masakit talaga siyang magsalita. Tinake advantage lang pala talaga niya ang mga nangyari sa aming dalawa. I just tried kung bibigay ka ba. At hindi nga ako nagkamali. Bumigay ka rin naman talaga sa akin. It's not my fault, Chloe. It's yours. Pagpapatuloy niya. Grabe, sobrang sakit. So ibig sabihin, sinubukan lang pala niya ako.
Bakit hindi ko agad na-realize yon? Huli na talaga ang mga pagsisisi. Isa pa, siguro napahamak din talaga ako nitong aking sarili, Mama Mia, dahil napakahilig ko naman talagang mag-assume. Ewan ko kung ako lang ang ganun. Napakahilig kong mag-assume at bigyan ng mga ibang meaning ang mga bagay-bagay. Huwag mo akong susubukan, Alexander. Ikaw ang pumasok sa border. I didn't even bother you. Nagpakatanga ako, yes. Pero, naging tahimik ako Tapos bigla ka nalang pumapasok sa buhay ko. I almost cried this time, Mama Mia. Non-verbatim tong mga sinabi ko, pero eto din talagang takbo nung usapan naming dalawa. Eto yung buod. Grabe ang mga challenges na binigay sa akin ng Panginoon. Siguro dahil happy-go-lucky lang talaga ako nung mga panahon na yon. Siguro kung hindi dumating si Alexander sa buhay ko, ay masaya pa ako sa buhay ko Kaya lang dumating siya, ginulo niya, so napalitan ng sunod-sunod na sakit ang dapat sana'y pag-e-enjoy ko ng aking pagkadalaga. Tumawa siya. Not me, Chloe. What's your words? Don't you remember? I and Shane broke up just because of you. I think you deserve what happened. Pasalamat ka nga. Nabigay ko sa'yo yung gustong-gusto mong gawin sa akin nung unang gabing nagkakilala tayo. Grabe na talaga. Ano ba talaga ang pagtingin ni Alexander sa akin? Those words really broke my heart. Hindi ako nag-expect na ganito pala ang kahahantungan ng lahat. Grabe, napakasakit. Napakatanga rin ang pakiramdam ko na nahulog ako sa bitag niya. Totoo ba talaga ang iniisip ko na paghihiganti ang ginawa niya sa akin? It's been how many weeks? Tsaka ko palang ba nakikita ang tunay niyang ugali? Don't you dare call me again, Alexander. Ayusin mo ang buhay mo with your family. At alam mo, karma is real. Karma is a big B. At makakarma ka sa lahat ng mga pinagsasasabi mo sa akin ngayon. Pagkatapos noon ay binaba ko na ang tawag dahil hindi ko na kinakaya ang sobrang sakit na aking nararamdaman. Bumalik ako sa kwarto ko, Mama Mia, at doon ko pinalabas lahat ng sakit na nararamdaman ko sa puso ko. Ano na ba talaga ako? Ganun na ba talaga ako kamakasalanan sa past life ko? Kung bakit ganito kasakit ang ganti sa akin ng tadhana? Una si Vlad. Akala ko siya nang makakatuluyan ko. Nakayanan ko si Vlad kaya akala ko okay na ako. Pero itong si Alexander, ibang klaseng sakit to. Napakasakit. Hindi ko naman deserve siguro ang tratuhin ng ganito. Mabait naman akong kapatid, mabait akong kaibigan, mabait din akong anak. Ano bang naging kasalanan ko para ma-deserve ko ang ganitong uri ng pagpapasakit? Mama Mia, nakatulugan ko na lang ang sobrang pag-iyak. Kinabukasan, Vlad texted me na magpapasama raw siya sa embassy. But I refuse. Sinabi ko sa kanya na masama ang aking pakiramdam. Buti na lang at inintindi naman din ako ni Vlad. Hindi ko kayang harapin si Vlad. Actually, silang lahat Hindi ko sila kayang harapin lahat. Namamaga ang mga mata ko nung magising ako. Hindi ko pwedeng gawing rason ang mga Chinese dramas na siyang naging dahilan kung bakit ganun na lang kamaga ang aking mga mata. Chinat ko na lang si Mama. Sinabi ko, wag muna akong gambalain sa kwarto ko dahil napakarami kong kailangang gawin. Buti na lang at nag-okay din naman ang pamilya ko na wag akong gambalain. Meron din naman akong mini ref sa loob ng kwarto ko, Mama Mia. Kung ano-ano na lang ang ginawa ko para kahit papaano ay mabawasan ng konti ang mga eye bags ko.
I tried putting ice cubes on my eye bags. Nag-try din ako ng mga eye bags remover na nandun sa kwarto ko. Nag-research din ako kung paano babawas-bawasan ang eye bags na dulot ng labis na pag-iyak. Buti na lang at medyo nakatulong din naman ang mga remedy na ginawa ko. But every time, kapag naaalala ko na naman ang mga pinagsasasabi sa akin ni Alex, ay talagang naninikip ang aking dibdib. Strong enough na ba ako kung sasabihin kong sinarili ko lang lahat ang mga nangyaring pagtawag ni Alex sa akin? Strong enough na ba ako, Mama Mia, kung sasabihin kong sinarili ko ang mga pang-iinsulto niya sa akin? Oo, wala po akong ibang pinagsabihan. Even Bing, hindi ako nag-share sa kanya. Every time kasi na mag-share ako, Mama Mia, hindi ko talaga mapigilang tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Ayokong magtaka ang mga magulang ko, lalo na ang mama at ate ko, kung bakit naging ganito ako. Hindi naman ako naging ganito nung naghiwalay kami ni Vlad eh. In fact, hindi nga ako nagmukmok sa kwarto ko. I tried my best to compose myself and my feelings, to compose my life. Totoo pa lang sinasabi nila, Mama Mia. Napakahirap i-construct ang mga nasirang pag-ibig at nasirang puso kesa sa i-construct ang mga sirang building. Hindi talaga nadadala ng maintenance at budget kapag puso na ang nawasak. Kakaiba kapag bahay o building ang nawasak, kailangan mo lang ng pera, tapos magaling na contractor, sigurado ka nang magiging maayos at maganda ulit ang tahanan mo o ang building mo. Pero pag puso ang nasira, kahit gaano pa karami ang pera mo, hindi nito kayang basta-basta na lang ibalik sa pagkakaayos ang durug-durug mong puso. After how many days ay medyo naging okay na rin naman ako. Si Vlad, bumalik na rin siya sa abroad with his lola. 1 a.m. daw silang umalis kaya hindi na ako nakasama pa sa paghatid sa kanila kasi tulog mantika daw ako that time. Pero ang totoo, Mama Mia, hindi pa rin talaga ako handa na humarap sa kahit na sino sa laki ba naman ng eye bags ko. After that, I deactivated my SOCMED account. Nagpatuloy ako sa buhay ko. Hindi naman pwedeng tumigil ang mundo dahil lamang nasaktan ako ni Alex. Dahil lamang paulit-ulit niya akong ininsulto, hindi ba? Pero Mama Mia, napakahirap pong mag-umpisa ulit. Nahihirapan akong mag-heal sa lahat ng trauma at sakit na naranasan ko. I texted Bing, asking her na wag na namin pang pag-usapan si Alex. Naintindihan din naman ng kaibigan ko ang ibig kong sabihin. Nagpasalamat na lang talaga ako, Mama Mia, dahil hindi naman nagbunga ang nangyari sa amin. Kasi dinalaw naman ako ng aking monthly period the next month. Binilisan ko ang mga kailangan kong gawin para naman makapag-relax ako sa buhay ko. Good thing kasi ang next project namin ay somewhere in Palawan. Hindi din naman kami doon the whole year sa Palawan, Mama Mia. Kibali, subcon lamang kami o subcontractor lang kami. Kasi nanganak ang asawa ng contractor dun sa building. Medyo na-relax ang utak ko kasi sa loob ng 1 buwan ay nagstay ako doon sa Palawan. Malayo sa sakit, malayo sa taong mapanakit. Hindi ko rin naman masasabi na busy kami doon kasi surveillance lang naman ang trabaho namin doon. May mga tao din naman na naka-assign. Kailangan lang naming i-double check ang kanilang gawa. After 1 month ay umuwi na rin naman ako sa amin. Nag-home quarantine ako, kaya naman nakapag-relax din ako sa loob ng kwarto ko. I reactivated my Facebook account. Natempt ulit ako na i-search ang pangalan ni Alex. Pero buti na lang at hindi na siya searchable.
Baka nag-deactivate din siya or baka blinak na niya ako. Ewan ko sa kanya, bahala siya. Basta ako, nung mga panahon na yon, naiisip ko na I am on the process of healing. Parang malapit na nga akong matapos sa healing process ko eh. Nagplano ako na after 14 days kong mag-home quarantine ay magli-leave din ako ng 2 weeks sa trabaho. Totale, matagal-tagal pa naman bago masundan ang project. Kasi ang next target ng aming head, Mama Mia, ay dun kami i-assign sa malayo. Kung saan po ako nagtatrabaho sa ngayon. Sa mga nakakakilala sa akin dito, please lang, tahimik lang po tayo at huwag kayong mag-comment ng kung ano-ano dyan sa comment section. One day, nag-ring po ang cellphone ko. May nag-text sa akin, another unknown number. How's the trip? I miss you. Nagtatype ako noon. Akala ko kasi si Vlad, Mama Mia. Nag-change ka na rin ba ulit ng number, Vlad? Itatanong ko sana, pero bigla kong na-realize na imposibleng si Vlad yun. Kasi Philippine number yun, Mama Mia. +639 or 09 ang umpisa. Kaya, sa Pilipinas yon, so imposibleng si Vlad yon. Hindi ko na lang nireplyan yon at baka wrong send lang naman. Hindi naman din siya nagpadala ulit ng text. Kaya dinilit ko na lang ang unang text, Mama Mia, at nagpatuloy na lang din ako sa aking ginagawa. Kinagabihan nung araw din na yon ay nag-ring ang phone ko. Ring para sa text message. Yes, another text message pero hindi ko agad inopen, Mama Mia, kasi on meeting pa ako nung panahon na yon. Nung matapos na ako sa aking meeting ay lumabas na lang din ako para kumuha ng dinner ko. Kasi nakarating sa kwarto ko ang amoy ng ulam na niluluto ng aking mama. Yes, nung mga time na yon ay home quarantine ako, Mama Mia, pero nagtatrabaho ako online. Ang sarap naman ng niluluto mo, Ma. Sabi ko sa mama ko, sabay yakap sa kanya. Sweet naman talaga kaming magkapatid sa aming mga magulang, Mama Mia. Spoiled nga eh. Masarap talaga to be. Sige, kumain ka na. Kasi itong niluto ko, para talaga to sa'yo. Walang masyadong taba dahil alam ko naman na ayaw mong kumain ng taba. Mama, bakit ayaw mo akong pakainin ng mataba o taba? Kailan pa ba ako nanaba, ha? Gusto ko nga na tumaba ako kahit konti. Kasi kahit naman payat o mataba ako, wala din namang magkakagusto sa katawang to. Kasi napakamapili mo, anak. Tignan mo ang ate mo, may pinakilala na sa amin. Ikaw, pagkatapos ni Vlad, wala na kaming ibang alam na naging karelasyon mo. Ano ba, anak? May plano ka bang magmadre, ha? Mama, joke lang naman yung sa akin. Gusto ko lang naman talaga na magkalaman ako kahit konti. Alam mo, anak, ako noon? Sino nakaka-relate dito, Mama Mia? Di ba ganun ang mga mama natin? Kami noon. Yun talaga ang term nila. Payat din naman ako, anak, pero tumaba ako at nanaba nga ako nung nagkaasawa ako. So, ang ibig mo bang sabihin, Ma, pag-aasawa ang solusyon? Hindi ba pwedeng vitamins lang? Chloe, malapit ka nang lumagpas sa kalendaryo, ha? Hindi ka na bumabata. Mag-asawa na nga kayo ng ate mo, Bi. At bigyan nyo na kami ng maraming apo. Kasi hindi ka namin nabigyan ng nakababatang kapatid eh, kaya sa inyo na lang kami babawi. Mama Mia, ulam lang naman ang pinag-uusapan namin pero bigla akong na-pressure sa pag-aasawa. Sige na, babalik pa ako ng karinderya kasi naiwan ko ang papa mo dun eh. I kissed Mama, then ako na ang sumandok ng makakain ko.
Pagkatapos kong kumain ay bumalik ako sa kwarto ko. While cleansing my face ay tumunog ulit ang cellphone ko. Doon ko pa naalala na may text pala ako kanina habang nagmi-meeting ako. Kinuha ko ang cellphone ko at binasa ko ang text message. It was the same number na nag-text sa akin kaninang umaga. Busy? Good evening, Miss Engineer. Medyo nanginginig ako, Mama Mia. Nanginginig ang kalamnan ko. Yung kamay ko ay pinagpapawisan. There's no one else who calls me Miss Engineer. Si Alex lang talaga. Iba ulit ang number niya na kanyang ginamit. Ang kapal talaga ng lalaking to. Matapos niya akong insultuhin nung huling tawag niya sa akin, ay may mukha pa pala siya para magparamdam at mag-text sa akin na para bang walang nangyari last month. Tumunog ulit ang cellphone ko and another text message ang nabasa ko. Can I call you? Please? The next thing happened ay may tumawag sa akin. Kahit ilang beses pa ata akong mang-block ng number ay makakatawag at makaka-text pa rin siya since pareho lang din naman ang cellphone number na ginagamit ko. For work matters again, Mama Mia. Alam ko na sasabihin niyo na sana nagpalit ka na lang ng SIM. Pero hindi po dapat kasi may mga kailangan po ako sa trabaho. May mga kliyente po ako na inaalagaan. Marupok na ba talaga ako, Mama Mia? Siguro nga napakamarupok ko because I found myself listening to his voice sa kabilang linya. Huli na ang lahat kasi I already answered the call. Wala din naman sigurong plano ang kamay ko na i-decline ang tawag na yon. Thank you, Miss Engineer. Nung marinig ko ang boses niya ay parang hindi na ito lasing tulad nung nangyari nung nakaraan at maingay na rin sa paligid. I can sense na parang naglakad siya papalayo kung san man siya kanina kasi lumalayo din ang ingay na aking naririnig sa kabilang linya. What do you want? Tanong ko. Can I call you again later? Ilang sandali na lang naman ay mag-out na ako sa trabaho. Hell, I care. Ano bang kailangan mo? I miss you. Mama Mia, doon ay hindi ko talaga napigilang tumulo ang luha sa aking mga mata. Kahit galit ako sa kanya, I can never deny that I miss him too. I miss his voice. Hindi ba sabi ko wag ka nang tumawag sa akin? Sabi ko na pinipigilan ko lamang na lumuha ng mas marami at baka mahalata niya sa kabilang linya na umiiyak na ako. As if strong talaga ako. Pero Mama Mia, lihim pa rin tumutulo ang luha sa mga mata ko nung mga panahon na yon. Pakiramdam ko, nung tumawag siya ay nasa 95 to 97% of process sa healing na ako noon. Tapos eto na naman siya. Tumatawag na naman, nagpaparamdam na naman. Parang bumalik ulit ng 1% o umatras ng 1% ang healing process ko. Sorry, dinig kong sabi niya sa kabilang linya. I heard him sob, siguro sinipon lang. Bakit tumawag ka na naman? Para pagsabihan na naman ako ng mga nonsense na salita? Pwede ba? Huwag mo na nga akong guluhin, sir. Kinalimutan na kita. Kalimutan mo na rin ako. Ang gulo-gulo mo. Baka mahuli pa tayo ng asawa mo. Talagang diniinan ko ang word na asawa, Mama Mia. Ako na naman ulit ang may kasalanan. Kasi ako naman ang may kasalanan ng lahat, di ba? Dagdag ko pa. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga salitang yon. Kusa lang iyong lumabas sa aking bibig. I can't forget you, Chloe. Hindi ko nakasalanan kung hindi mo ako makalimutan. Putol ko sa sinabi niya. Huwag mo akong i-blame sa part na yan. Chloe, lasing lang ako that time. I'm sorry. Alam niyo kayong mga lalaki, lahat na lang sa inyo sorry Kahit nakapasakit na kayo sa inyong mga salita, sorry lang.
Nung nag-sorry ako sa'yo dati, nagbigay ka pa sa akin ng kondisyon. Nung nag-sorry ako sa'yo dati, nagbigay ka ba ng consideration? Di ba wala? Instant nga ang naging revenge mo sa akin eh. Na para bang ang laki-laki ng kasalanan ko sa'yo. Na para bang may pinatay na ako. Another tears drop from my eyes, Mama Mia. Napakasarap pag-usapan ng mga ganitong bagay na hindi na kayo lasing. Mas mabuti yung ganito kasi tagos sa puso. Para naman sana magising siya sa katotohanan hindi lahat ng babae ay pwede lang nilang paglaruan. Can we talk, Chloe, please? Ang year 2020, Mama Mia, pati na rin siguro ang 2021, ay napakarami kong luha na naidilig sa lupa. We're done, Alex. I already explained. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Pagkatapos kong sabihin yon ay binabaan ko na siya ng telepono at blinak ko ulit ang number na yon. Napakakapal niya, 'di ba? After niya akong pinagsabihan ng mga masasakit na salita, napakadali lang niyang sabihin sa akin ng sorry. Sorry lang ba sa kanya ang lahat? Enough na ang pagiging marupok ko. Sarili ko na naman ata ang uunahin ko. Hindi ko deserve na lagi na lang nasasaktan. Mas hindi niya deserve na lagi na lang pinagbibigyan. Enough na, hindi ko na gustong madagdagan pa ang sakit sa dibdib ko. Tama na ang mga paghihirap ko. Pero Mama Mia, kahit ilang beses kong sabihin ang mga salitang yun sa sarili ko, ay napakahirap din at napakasakit na magparaya. Yes, confirmed na talaga that I fell for the man. Kaya nga siguro, ganun na lang ako kung nasaktan eh. Bakit sa kanya pa talaga? Bakit dun pa talaga sa lalaking complicated ang sitwasyon? Paano kung nabuntis ako? Mas lalong magiging komplikado ang lahat, 'di ba? Sino ba naman ako para panindigan niya? Una na niyang pinanindigan ng Shane na yon. Mama Mia, weeks pa lang kaming nagkakilala samantalang siya, over the years na silang magkasama. Sometimes love is not enough for you para magpakamartir ka at maging desperada. Lumipas ang mga araw. It was a month of April 2021. Nakapag-file ako noon ng leave. Gladly, pinayagan ako ng 2 weeks leave, Mama Mia. Ang plano ko ay tumulong lang kina Mama sa karinderya. Plano ko rin na ipa-renovate ang stall para mas lumaki pa ang space. Dahil mas marami na rin po kaming tinatanggap na mga catering services. Nakipag-usap na rin sina Mama sa cousin ko na i-enclose nila ang kanilang mga negosyo for catering. Kasi malaki-laki naman ang space sa aming karinderya kesa sa kanila. Naging taga-silbi ako dun sa karinderya. Si ate ay busy sa kanyang teaching session. Naboboard din naman ako sa bahay, Mama Mia, kasi si ate ay always lang naman nasa harap ng kanyang computers at mga duties. Si Bing din naman ay busy sa kanyang trabaho at sa kanyang buhay. Paminsan-minsan ay binibisita niya ako sa bahay. Pupuntahan niya ako para makipagtsikahan. Postpone daw ang apam niya kasi ang dami pa niyang dapat na i-defend. Plus, darating din daw ang comprehensive examination nila. Late congratulations nga pala sa kanya kasi nakapasa siya sa lahat ng areas. Greetings from 2021. Second day na ako dun sa karinderya nung busy kami dahil napakarami ng mga customers. Every Sunday ay marami talaga kaming customer, Mama Mia. Napakasaya at nakakatanggal ng lungkot. Habang nagbibigay ako ng mga orders sa assistant ni na Mama, ay lumapit si Papa sa akin. B, puntahan mo yung kaibigan ni Dong Leo, B. Ikaw na mag-entertain doon kasi hinahanap ka niya. Sabi ko, tatawagin muna kita. Sino ba ang naligaw dito, pa? Bakit taga-police station ang nandito? May mga karinderya naman dun malapit sa police station na. Ang totoo niyan, Mama Mia,
ay talagang sasadyain itong samin kung magmumula ka sa police station. Abay malay ko, Bi. Baka galing Simba yan at dumaan lang dito. Okay pa, sige pupuntahan ko. Paki-follow up na lang ako sa mga orders ng customers pa ha. Pinuntahan ko ang table na sinabi ni Papa. Mama Mia, pakiramdam ko ay parang tumigil sa pag-ikot ang mundo. Feeling ko parang nag-slow motion ng lahat ng bagay sa paligid ko. I saw Alex sa mismong table na sinabi ni Papa sa akin. God, he is so handsome that time. Wearing white t-shirt and black short. Malayo pa lang ay kitang-kita ko na siya kahit pa naka-side view ang kanyang forma. Nakalimutan ko sandali ang mga pangyayari that day. What is he doing here sa karinderya? For the first time nakita ko siya dito. Parang nawala ang lahat ng galit at hinanakit na naramdaman ko nung nakita ko siya. Ewan ko kung ganito din ba kayo in love. Basta siguro talaga kapag in love tayo, kahit gaano kalaki ang galit natin sa isang tao, ay bigla-bigla na lang itong maglalaho kapag nasa harapan mo na ang taong minamahal mo. Mama Mia, napakagwapo niya. Napakagwapo niyang tignan. Nagdadalawang isip kung lalapitan ko ba siya. Parang gusto kong bumalik dun sa kung saan nagsisilbi ang mga tauhan ng karinderya. Pero bigla siyang lumingon sa akin at nakita niya ako, kaya nilapitan ko na lang siya. Nandito siya sa aming poder, sa aming lugar. Siguro naman ay pwede ko siyang kausapin dito ng mga hinanakit ko. Pero naisip ko pa lang yun, Mama Mia, ay parang hindi ko na kayang gawin. Good day. Anong sa atin, sir? Medyo kinakabahan ako this time. Pwede naman na kung kakain lang siya dun sa karinderya ay mamili siya sa may counter ng mga pagkain. Kailangan pa talagang maging malaprinsipe at lalapitan ko pa talaga siya? Ano ba kaakala niya dito? Restaurant? Karinderya to? Hindi ko siya tinignan sa kanyang mukha. Sa booklet lang ako nakatingin kung saan isusulat ko ang mga order niya. Feeling ko kasi Mama Mia ay sumisikip pa rin ang dibdib ko kapag nakikita ko siya at naaalala ko lahat ng mga sinabi niya sa akin nung gabing nag-drunk call siya. Is there anything that you can offer? Tanong niya. Napakakulit naman talaga ng taong to. Halos tinitignan pa talaga niya ang mukha ko. Sir, masarap po lahat ng pagkain dito. Pwede kang pumili dun sa may counter kasi marami dun. Hindi ko maisa-isa at ma-enumerate ang lahat ng niluto namin. Anything na lang yung gusto mo rin. Yun din ang gusto ko. Bakit ako ang papipiliin niya ng kakainin niya? Sabi ko noon sa utak ko. Sir, ikaw na lang po ang pumili doon. Baka hindi mo magustuhan ang taste ko. Kasi iba-iba naman tayo ng taste, di ba? No, I like your taste. Bigla akong napatingin sa kanya, Mama Mia. Andito na naman tong mga salita niya na mga double meaning. Nakakainis. Nakakagalit isipin, pero mas nainis ako at nagalit ako nung nakita kong nag-smirk siya. Ewan ko, hindi ako sa kanya nainis o nagalit kundi sa sarili ko, Mama Mia. Kasi imbes na mabastusan ako ay parang nagustuhan ko pa ang sinabi niya at ang naging akto niya. Ay tito, ano po palang favorite foods ni Chloe dito? Bigla akong napalingon sa kabilang side at nandun pala ang papa ko at nagsiserve din ng mga customers. I don't know how long nang nakatayo si papa doon. Focus lang siguro talaga ako masyado kay Alex. Nakikitito pa talaga siya sa papa ko. Piling close yarn? Ewan ko kung ano na naman ang gusto niya, kung ano na naman ang kailangan niya. Matapos niya akong bastusin at pagsabihan ng mga uncensored statement mula sa kanyang bibig na walang pagka-filter-filter, ay may gana pa talaga siyang pumunta dito sa amin at makipag-close sa papa ko. Wala lang talagang kaalam-alam ang papa ko sa mga gawain ng lalaking to.
Silang dalawa ni Papa ang nag-usap. After kong nakuha yung mga orders niya, ay napakarami naman nun na para bang pang-5 tao ang mga orders na yon. Umalis na ako at iniwanan ko silang mag-usap. Hindi na talaga ako bumalik sa kanilang kinauupuan, Mama Mia, at si Manang na lang na aming katulong dun sa karinderya ang sinabihan kong maghatid ng orders niya sa kanyang table. Ako na lang ang pumalit sa pagtanggap ng mga orders sa kabila. Medyo marami talagang tao kaya tinulungan ko na lang yung naka-assign sa counter. Habang nagkokolekta ako ng mga bayad, there's someone na sumingit. Talagang nagtagpo ang mga kilay ko habang tinignan ko siya. The who? No other than Alex. Bakit ba bigla-bigla na lang itong sumusulpot sa harap ko? Umiiwas na nga ako sa kanya eh. Hindi sa pagpapabebe pero parang ganun na rin. Syempre wala, kailangan kong magpa-hard to get at magpa-hard ng feelings ko that time. Enough na lahat ng sakit para magising ako sa katotohanang hindi siya worth it na bigyan ng billions of forgiveness. Hi, do you have plastic or microwave food containers na lang? Take out ko na lang tong sobra kong pagkain. Napakasarap talaga ng mga favorite mo, miss. Pero ang dami hindi ko kayang ubusin. Dalhin ko na lang para later. Para akong natatawa na ewan. Napakalakas ng boses niya. Mama Mia, yung siningitan niya sa linya ay mga dalaga pa naman. Pero pagdating niya sa counter ay hihingi lang pala ng plastic. Sir, may plastic po sa table niyo. Wala po dito at hindi namin dito ni-release yung plastic. Resibo lang po dito part. Tapos, taas ko talaga ang isa kong kilay. Ewan ko, Mama Mia, para akong bumalik sa pagiging teenager sa pagmamaldita ko noon. Sorry. By the way, I'll call you later. Please don't block my number again, ha? Yun lang pala ang gusto niya. Medyo, Mama Mia, tumaas ang ipo-ipo noon sa utak ko. Wala talagang hiya ang lalaking to. Kaya agad ko na lang siyang tinignan ng matalim na tingin pero ngumiti lamang siya. Wala akong makipag-usap sa kanya after what happened. Kahit ano pa ang sabihin niya, ayoko na pong makatanggap ng mga masasakit na salita na dudurog na naman sa puso ko. Napakahirap talagang maging marupok, Mama Mia. Medyo nakahinga ako ng maluwag nung nakita ko si Alex na palabas na ng karinderya. Pumasok na lang ako ng kusina para ma-relax ko ang utak ko. Naghugas na lang ako ng pinggan pero habang ginagawa ko yon ay biglang lumapit si Papa. B, kilala mo pala iyon si Alex? Papa, no, pulis yun. Hindi yun tambay, okay? Kaya wag dudong ang tawag mo sa kanya. Sa'yo nang nakasanayan ko kapag lalaking mas bata sa akin eh. Bakit parang close kayo pa? Oo, kasi every afternoon yung pumupunta dito para kumain. Paminsan-minsan, kasama yung boyfriend ng ate mo. Talaga? Bakit hindi ko yan alam? Paano mo malalaman? Lagi ka lang nandun at nakamukmuk sa bahay. Alam mo, Bi, bagay kayong dalawa. Gusto namin siya ni Mama kasi parang mabait eh. Alam mo ba, nung naabutan niya kami na galing sa pamamalengke ay tinulungan pa niya kami na maghakot ng mga lulutuin? Medyo nabilaukan ako sa sarili kong laway, Mama Mia. Si Alex mabait? Talagang walang kaalam-alam itong pamilya ko tungkol sa kung gaano kapangit at kapait ang bibig ng lalaking yon. Papa, alam mo, binibigyan mo lang talaga ako ng problema. Talaga? Di naman halata, Bi. Pero, alam mo, mas bagay talaga kayo ni Alex. Parang magaganda't gwapo ang nakikinita kung magiging future mga apo ko sa inyo eh. Huwag mong kakalimutan, malapit ka nang lumagpas sa kalendaryo. Tapos kahit boyfriend, wala ka pang dinala sa bahay.
Papa naman, bakit pinapaalis mo na ba ako? Pareho lang talaga kayo ni mama. Nagpabebe pa ako ng mukha ko at niyakap ko ang papa ko kahit napakabasa ng mga kamay ko. Pagod na pagod ako nung araw na yon. Hindi naman kailangang mag-exercise pala dahil sa karinderya pa lang ay ubus na ang lakas at pati na rin ang pawis mo. Parang isang araw sa karinderya ay pang 1 week na workout sa gym. Umuwi ako ng bahay at naligo. Pakiramdam ko noon ay malagkit na ang katawan ko. Naghalo-halo na rin ang amoy sa katawan ko. Amay ulam at kung ano-ano pa. Pagkatapos kong magbihis ay nagblower ako ng buhok ko, Mama Mia. Napaka-presko ko na at siguro ang sarap ng matulog. Nagblower ako kasi bawal daw talagang matulog ng basa ang buhok according to my mama. At hindi pwede na hindi mo sundin ang mama mo kundi talagang lagot ka. Tapos biglang nag-ring ang phone ko. Good evening, Miss Engineer. Busy ka ba tonight? Pwede ba tayong magkita? Tumaas ang kilay ko. Another unknown number from the same sender? Baliw talaga tong si Alex. I'll fetch you at 9 p.m. please. Kasi 8:30 pa yung out ko eh. Mama Mia, naisip ko dito naman talaga sa fetching na to nag-umpisa ang sakit na naramdaman ko. I'm tired, matutulog na ako. Nereplyan ko siya, Mama Mia. Gumawa na talaga ng sariling utak ang mga kamay ko at eto na ang nag-reply kahit ang plano ko deadmahin siya. Pero wala eh, nag-reply pa rin ako. Kailan ka ba hindi busy? Tawag na lang ako mamaya. Ewan ko ba, imbis na dapat ay magalit ako, na-excite patuloy ako sa pagtawag niya. Mag-focus ka nga sa pamilya mo, sir. Ayokong makasira ng pamilya mo. Tapos, 'di ba, may paparating ka ng anak. Siya na lang ang pagtuunan mo ng pansin. Ayoko ng gulo, sir. Naiirita na ako, Mama Mia, dahil pakiramdam ko ay mas lalo lang niyang dine-delay ang pag-move on ko. Yes, alam kong mali dahil may anak na sila na paparating ni Shane. Pero ewan ko, bakit iba pa rin ang nararamdaman ng puso ko. She'll know naman, miss, don't worry. Nagpaalam naman ako sa kanya. Para akong nabilaukan. Feeling ko, Mama Mia, ay talagang nababaliw ng lalaking to. Sino ba namang babae ang papayag na makikipagkita sa ibang babae? Yung asawa nila, 'di ba? Kahit pa nga siguro boyfriend mo lang makikipagkita sa iba ay talagang magwawala ka. Bakit sinabi niyang ayos lang kay Shane? Ayusin mo ang buhay mo, sir. Again, ayoko po ng gulo. I am living my life in peace now, so don't bother me, pwede ba? Hindi na talaga niya siguro natiis at tumawag na siya, Mama Mia. Pero dahil matigas ako at nagmamatigas, I rejected the call. Please answer, text niya, and then he called me again. Another rejected call. Okay, ako na lang ang pupunta dyan sa inyo to talk to you. Na-high blood ako nun, Mama Mia. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang ko, especially ni Papa? Todo decline pa ako sa pagreto ni Papa sa kanya tapos bigla-bigla siyang pupunta sa bahay namin para kakausapin ako. Ano kayang mararamdaman ng Papa ko kapag nalaman niya na magiging ama na rin si Alex? Minura ko siya. Ano bang kailangan mo? Mama Mia, simulat sa pool, ay first time ko po siyang minura. Then allow me to meet you. If not tonight, then the next night. Same place? Minura ko siya ng minura. Dahil galit na ako nung mga panahon na yon at nawala na talagang manners ko at ang pagiging professional ko. Para akong naging devil that time. Chill out, Miss Engineer. I have nothing bad to you. I just want to talk. Simple. Mama Mia, nung mga panahon na yun ay parang pa-out na siya kasi narinig ko ang tunog
ng mga keys sa pagbukas niya ng sasakyan. As I've said, wala na tayong dapat pang pag-usapan. How many times ko ba kailangang ulit-ulitin yan sa'yo? I almost cried na that time, not because sa sakit ng puso ko, but because sa inis na nararamdaman ko. Parang pakiramdam ko lagi na lang akong napipikot eh. We have a lot to talk, reply niya. Pinatay ko ang tawag niya. Pagkatapos ay inis ako na halos mapasigaw na sa unan ko. Miss, he texted me again. Okay, I'll call you later kapag nakalabas na ako. Please never dare me, miss. Alam mo na kung anong pwede kong gawin. Medyo kinabahan ako sa text niya na yon. Ano ba talaga? Ang dami-daming tumatakbo sa utak ko that time. Pupunta ba siya dito sa amin? Isisiwalat ba niya sa mga magulang ko ang tungkol sa nangyari sa amin? Nakakahiya. Nakakahiya na malaman ng mga magulang ko na ang inosente nilang anak ay nakipagtut sa lalaking may anak na. Around 9 p.m. to. Bukas na bukas pa ang mga mata ko kahit pagod na ang katawang lupa ko. Hindi talaga ako makatulog sa part ni Alex. Doong sinabi niya. Hanggang sa nagring ang cellphone ko and it's Alex again calling. Good evening, Miss Engineer. How's the night? Nang iinis ka ba talaga? Ano bang kailangan mo? Kararating ko lang, miss. I'm tired. Wala akong pakialam kung pagod ka o hindi. Ang tanong ko, anong kailangan mo? Are you waiting for me to call, baby? Tanong niya na parang hindi pinapansin ang galit ko. Napakakapal naman talaga ng mukha mo, sir. Ano bang kailangan mo? Inaantok na ako. Mama Mia, nung mga panahon na ito ay medyo may kilig na akong konti na nararamdaman. Lalo pa dun sa naging sagot niya. Wala lang, I miss your voice. Parang natunaw ang puso ko that time. Wala akong kasalanan ha? Baka aawayin naman ako ng asawa mo. Easy, hindi naman masama ang intention ko. There's nothing wrong with it naman, 'di ba? May point din naman siya, Mama Mia. Wala naman kaming ginagawang masama. Ano kasi talaga ang sadya mo? Tanong ko ulit. So, when are you available to meet? Mama Mia, napakakulit talaga niya. Ayaw talaga niya akong tigilan hangga't hindi ako makipagkita sa kanya. Hindi ako available the whole week, sabi ko. Come on, Chloe. Tomorrow na lang, same time, 9 p.m. and same place lang ba? You can tell it to me over here naman, diba? Bakit kailangang makipagkita pa? Mas maganda kung sa personal para makita mo kung sincere ba ako. Ipagpapaalam kita kay Tito, ha? Wow, may sincere pa siyang nalalaman. Bakit? Sincere rin ba yung pambabastos niya sa akin? Ganon? I can handle myself, sabi ko. Iba-blackmail man niya ako, Mama Mia, saka sa pamilya ko ay pipilitin kong labanan yun. So, see you there? San kita sasalubungin? San tayo magkikita? May sasakyan ako. Napagtanto ko noon na kailangan ko nang ayusin ang gusot na ginawa ko. And maybe this is the first step to do it. Name your place, miss. I'll be there. Thanks to him, ako po ang nag-set ng place kung saan kami magkikita. Pero lugi pa rin ako, Mama Mia, kasi kanya ang date and time na nasunod. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito ako that time. There's a place sa utak ko kung saan ako makikipagkita, but there's one na pinush ko talaga. Mama Mia, hindi ko alam kung ano ba talaga ang mangyayari. Naguguluhan ako sa purpose ng pagkikita namin. Ano pa bang gusto niyang makuha sa akin? Nakuha na niya halos lahat. See you there, Miss Engineer. Good night na. Sleep tight kasi magte-10 p.m. na eh. Binabaan ko siya at hindi ko na sinagot ang huli niyang sinabi sa inis ko.
I turned off my phone para hindi na ako maistorbo pa. Napakabilis tumakbo ng oras at dumating na ang oras na magkikita ulit kaming dalawa. I feel so excited at the same time bothered. What if may makakakilala sa amin? Paano na lang ang ina ng magiging anak niya? Feeling ko that time ay pumunta ako sa isang gyera na ako lang mag-isa. No doubt, para po akong sumugod sa isang gyera. My mind doesn't help me nor stop me. I followed what my heart told me. My mind never cooperated na. Parang ang utak ko ay nagsawa na rin sa kakasabi sa akin ng tama na. Dumatong ako sa labas ng resort. Yun ang place na pinili ko para magkausap kaming dalawa. I feel empty. Hindi ko talaga alam ang nararamdaman ko. I pity myself that night. I opened the window and I smelled the air para ma-relax ako. Wala nang atrasan to. I want my space. I know wala akong kasalanan pero feeling ko may gusto akong sabihin sa kanya para maalis na ito sa dibdib ko. After an hour of waiting for him, there's someone outside my car sa my passenger seat. Tapos, kinatok niya ang window doon at pinagbuksan ko. I saw him standing, smiling at me. Para po akong naiiyak. Another encounter na naman. But I remained strong that night. He will not see me crying. Pero deep inside, para pong hinutusok ng kutsilyo ang dibdib ko. Parang sinasaksak ako ng paulit-ulit. Parang kailangan ko ng yakap galing sa kanya. Yes, I am in love. Hindi ko ipagkakaila yun. Pero sa maling tao ko naramdaman ang pagmamahal na yun at huli na nung nalaman ko. Dahil may pamilya na siya. Maawa ako sa magiging kinabukasan ng anak niya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung ako man ang magiging dahilan para hindi maging masaya ang anak niya. Hi, can I get inside? Sure. See, marupok ako. Imbis na magalit, imbis na sampalin siya because of what he did, parang walang nangyari. I opened the door at pumasok siya. His smell, his warmth, na always kong kinikrave every now and then. I remembered that night again and again. That night sa sofa niya. Kung saan may nangyari sa aming dalawa. Kung saan ko nalaman tungkol dun sa kanyang pagiging future tatay. Dun sa pagbubuntis ng girlfriend niya. Pwedeng mag-dinner muna tayo? Gutom na ako eh. Nag-commute lang kasi ako papunta dito. Didn't you bring your car? Tanong ko. Wala, iniwan ko sa bahay. I'll take out food na lang para makakain ka. Tapos na akong kumain. I didn't dare to face him, Mama Mia. Nahihiya ako na ewan. Mata pa lang niya ay parang nanginginig na ako. Let's exchange position. I'll drive. No, okay lang. I can do it naman. Mama Mia, hinawakan niya ang kamay ko. Naramdaman ko ang init ng kanyang kamay. Para akong biglang na-tense. Let me, huwag kang mag-alala, hindi ko ibabangga. Sabi niya sabay ngiti. Ngumiti na lang din ako at lumabas sa driver's side para lumipat. Take out na lang tayo? Where do you prefer? Anywhere, sabi ko. Nag-drive siya at dumaan kami sa Jollibee. He insisted na siya na lang daw ang bibili at lumabas siya. Kinocompose ko ang sarili ko para labanan ang nararamdaman ko. Medyo natagalan siya bago nakabalik. Nung makita ko siya ay papalapit na siya at may dala-dala. What's this? Tanong ko, Mama Mia, nung inabot niya sa akin ang mga binili niya. Hindi mo kasi gusto dito eh, so bumili na lang ako. Nag-drive siya pabalik sa resort. Tahimik na tahimik kami hanggang sa nakarating na kami sa resort. Do you know kung bakit resort ang pinili ko for us to talk? Of course, hindi nyo alam. I chose that resort kasi medyo close din yun sa amin. Limited lang ang nakakapasok dahil sa pandemic at hindi din kami nagpabook ng room doon.
Cottage lang din kasi ang meron sila. Pumunta kami sa cottage na nirentahan ko. Siya ang nagdala ng mga pagkain at drinks. Napasinghap ako nung hinawakan niya ako. There's no words. We get close together. Para talaga akong kinoryente sa kanyang ginawa. Kumain muna tayo, sabi niya. Tapos na ako. Medyo tense ako, Mama Mia, dahil kada subo niya ay tinitignan niya ako. Ewan ko kung bakit niya ginagawa yon. May nakita akong can of beer sa loob ng plastic. Nagulat ako kung bakit may mga beer. Ano na naman ang plano niya? Kailangan ba talagang may beer? Pero hindi na lang ako nagtanong. Instead, binuksan ko yung isa at ininom para naman maikalma ko ang sarili ko. Sure ka bang tapos ka ng kumain? I nodded. Naubos ko na ang isang can ng beer. Medyo uminit na ang pakiramdam ko at confident na akong humarap sa kanya. Confident na akong harapin siya. Ano bang kailangan nating pag-usapan, Alex? He opened the beer and then he drank it. I just want to say sorry for what happened last month, Chloe. I'm drunk that time. Here it goes. Yun talaga ang ayaw kong marinig, yung mga rason niya. At ayaw ko ring marinig ulit ang mga dahilan kung bakit ako umiyak at nasaktan ng todo. But this time, sinabi ko, dapat manhid na ang puso ko. Wala na akong iniiyak pa. It's okay, sabi ko. Fair naman tayo, 'di ba? Kasi dun sa hotel, the reason why I and Shane broke up ay dahil lasing ka. Now I apologize too for what happened because I'm drunk that time. Fair? Ano bang fair ang pinagsasabi niya? I didn't see any fairness. I have my mistakes but not as the same as his. Na para bang wala siyang pakiramdam, kung makasakit man siya, wala siyang pakialam. Pero ayoko na ng gulo pa, kaya I just nodded and smiled. Thank you, engineer. I'm sorry talaga, nakonsensya ako after what happened. I didn't mean to do it. Iba talaga ang approach niya kapag nasa harapan. Siguro nag-practice siya. Kaya ganito siya kagaling mam-plastic. Nag-practice din naman ako kung paano ko siya sasagutin ng pagka-sarcastic pero hindi ko ginawa. Hindi ko nagamit. Okay lang yon, let's forget all those things. Maliit na bagay, sabi ko. Thank you, engineer. Cheers? What for? Tanong ko. I'm getting married. I just wanted to celebrate it with you. Isa yan sa mga achievement ko. Ang hihingi ko sa'yo ng tawad. Mama Mia, akala ko ay matatag na ako pero parang unti-unti akong ice cream noon na nalalanay. He's getting married na? Ang sakit naman. We don't have any problem, thank you. My conscience always haunt me, not until I can apologize to you. Congratulations then. Cheers. Then we toast. We shared laugh again. We toast all over again. Gusto kong malasing that time. Gusto ko kahit sandali ay mawala ang sakit na nararamdaman ko sa kaalaman na ikakasal na siya. We shared laugh. So, how's the life? Any boyfriend? Tanong niya. Busy earning. I don't have plan na pumasok sa isang commitment, sabi ko. Oh, my lines. The Republic Act 10175, plagiarism, remember? Naalala ko, Mama Mia, na sinabi niya pala sa akin yon nung second encounter namin sa birthday ng ate ko, na wala siyang plano na pumasok sa commitment. Grabe ka naman. Iba-iba naman ang ibig sabihin ng statement natin. But the same thoughts, sabi niya. What? Tanong ko naman nang ngumiti. You look so beautiful when you smile. Mama Mia, na-flatter ako dun sa sinabi niya. Tumawa kami, nakaubos kami ng tigda-2 cans ng beer. Medyo tipsy na ako at napakadali ko lang talagang malasing. Napakahina ng tolerance ko sa alcohol. Occasionally lang din naman talaga ako umiinom at hindi naman po ako alcoholic. Alex decided na lumipat daw kami ng room kasi medyo malamig na raw ang simoy ng hangin mula sa dagat.
Hindi ko alam na meron palang mga kwarto na doon. Matagal na kasi akong hindi nakapunta din sa resort na yun eh. Akala ko ay cottage lang yung ino-offer nila. Lipat tayo ng room, Chloe. Malamig na dito eh. He removed his jacket at pinasuot niya yun sa akin. Napaka-gentleman naman niya. Siguro tama ang mama at papa ko sa side na ito. Cottage lang ang meron sila. No, marami silang room dito. Teka, umalis siya, Mama Mia. Habang naglalakad siya palayo sa akin ay gusto kong umiyak. I can't hold my tears any longer. Lumabas siya. Bakit gusto ko na magtagal kami this night? I hate myself for being so marupok. Bumalik din naman agad siya kaya agad kong pinunasan ang mga luha sa mga mata ko. And then I fake another smile. Okay lang daw, engineer. 10 hours lang daw. Curfew na rin kasi. Kaya mahihirapan na tayong tumawid ng border. Pwede naman tayong tumawid. You can use your connections, Al. Sabi ko at tumawa ng peke. Dito na lang muna tayo. Let's celebrate kahit sandali lang. Iba naman talagang mga lalaki, di ba, Mama Mia? Matinding kalaban. Hindi ka makakahindi, lalo na kung mahal mo. Uy, ikaw baka malaman to ng asawa mo. Baka makalbo pa ako ng di oras. He just smiled at inakay na ako papunta sa room na sinasabi niya. Lord, sorry pero last na talaga to, promise. I feel sorry that time. Grabe na talaga ang mga ginagawa ko. Bakit hindi ako makahindi sa lalaking to? May time talaga, Mama Mia, na handa na akong tanggapin lahat ng sakit. Handa na akong mag-take ng risk kahit alam kong lugi ako sa risk na yon. Kasi may mahal siyang iba eh. Kahit alam kong mali, nag-go with the flow na lang ako. Yes, selfish na akong selfish. Kahit sabihin niyo pa na I'm a relationship wrecker that time. Pero pinangako ko sa sarili ko na last na talaga to. Huling pagkakamali na to. Huling gabi na ito ng pagkakamali. After all this, magmumove on na ako at magpakalayo-layo. Pagdating ko sa room, we placed the foods and the beer sa table. I arranged it. After a minute, I felt his arm wrapped around me. Niyakap niya ako. Grabe talaga. And then he kissed me. Mama Mia, nag-respond ako sa halik na yon. Hanggang sa lumalim ng lumalim. Namalayan ko na lang na nakahiga na ako sa kama, naked and kissing him. There it happened for the second time around. We made love. Mali. We had sex. Alam kong malaking pagkakamali pero hindi ko pinagsisisihan kung bakit kami umabot sa puntong ganon. We made it for almost half hour. Feeling ko uhaw na uhaw siya. And I am too thirsty. Pero siya ang kinauuhawan ko. Siya ang kinikrave ko. Nawala ang pagkatipsy ko, Mama Mia, when we are lying on the same bed, hugging each other. Our second time is not the same as before. It was all gentle. I can tell if it is with love ba or what, pero sabi ko sa sarili ko, wag na akong umasa na may pag-ibig doon. I'm sorry, sabi niya. Hindi ko na napigilang tumulo ang luha mula sa mga mata ko. Instead of thank you, sorry ulit ang narinig ko mula sa kanya. Napansin niya ang pag-iyak ko at pinahid niya ang mga luha ko. Do you know, nung first encounter natin sa bar, I felt something different. You begged me to have sex with you pero hindi ko ginawa. I respected you, Chloe. I feel sorry for telling you about all those things that I've said. Nung kinagabihan na, I can't sleep. I'm always thinking about you. Paulit-ulit sa utak ko ang mga nangyayari at mga pangyayari dun sa bar. Bumabalik ako dun pero hindi na kita nakita ulit. Nawalan ako ng pag-asa na makita ka para makahingi ako ng tawad sa'yo. I feel sorry that time not until I saw you sa birthday ng ate mo. Hindi ko na intindihan kung bakit nakaramdam ako ng affection that night. Masaya ako dahil nakita na kita sa wakas. Alam ko kung saan ka nakatira.
Humanap ako ng paraan to reach you out and to say sorry. Habang nakikinig ako sa kanya, Mama Mia, I just cried as hard as I can. Huli na ang lahat eh. Nasaya ako with you, Chloe. It was all different. Different from everybody I'm with. That time sa police station, hindi ko alam na yun pala si Vlad, your gay ex-boyfriend. I thought boyfriend mo yun. I tried to call you but you blocked my number. Yes, you were not my girl, Chloe. Pero nasaktan ako. Napakasakit na makita ka with other man. I always text you, call you for so many times but you were blocking my number. I want you here by my side always, Chloe. I always visit there sa karinderya ninyo but I don't have the courage to ask kung nasaan ka. Naging malapit kami ng papa mo at dun ako nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong tungkol sa'yo. Until nalaman ko na pumunta ka pala ng Palawan. Thanks to Tito for letting me know. I asked kung sino ang kasama mo doon. Sabi niya for work daw at ikaw lang mag-isa. Nahiya nga ako dahil ang dami kong tanong. Nagtanong pa ako tungkol sa lalaking nakita ko kasama mo doon sa police station. At nakonsensya talaga ako sa mga pinagsasasabi ko sa'yo. Hindi ko kasi alam na si Vlad pala yon. Kasi ang lalaki niya tignan Ang laki ng katawan niya. How stupid I am not to know nor recognize him. Napangunahan ako ng insecurity ko. Akala ko kasi ay gwapo ako kaya ako nag-gain ng attention mo. Pero nakita ko mas gwapo pala ang Vlad na yon. He grabbed my face and then kissed my forehead. Hindi talaga ako nagsasalita at iyak lang ako ng iyak. Chloe, I just want you to know that the first time pa lang kitang makita, I already fallen in love with you. I can't take you away from my head, my hands, my heart, my soul are always craving for you. I love you, Chloe. I really do. Mama Mia, it was all unexpected. A fairy tale? Pero bakit ganito kasakit? Tapos bakit kailangang huli na ang lahat bago ko marinig ang confession niya? But you're getting married, Alex. Kaya huli na ang lahat. Grabe, Mama Mia. Bakit ngayon pa to? Ang sakit-sakit sa dibdib. Umiyak na ako at hindi ko na pinigilan ang sarili kong humagulgol. Tapos bigla siyang natawa. I'm getting married if you are willing to take me with you. I will marry you. Bigla ko siyang nahampas sa kanyang dibdib ng pagkalakas-lakas. Eto na naman ang mga banat niya tapos sa huli ay iiyak na naman ako. Gago ka rin ano? Ang galing mong mag-joke sa sitwasyon mo. Nag-cheat ka na nga I'm not kidding, Chloe. Natuwa lang talaga ako sa reaksyon mo kanina. Doon ko na sense na mahal mo talaga ako. I'm sorry again, Miss Engineer. Napakahilig niya talagang manakit. Goodness. Bakit hindi ito makarma tong taong to? Parang walang effect sa kanya yung karma Napaka-confident mo rin talaga, Al, no? Well, totoo naman talaga, Mama Mia. Ayusin mo nga. Kinurot ko pa siya sa kanyang tagiliran dahil iyak pa ako ng iyak hindi naman pala totoong ikakasal siya. Bakit? Kailan ba ako nag-joke? Ang sakit ng tagiliran ko, sabi niya na hinimas-himas ang kanyang tagiliran dahil sa malakas kong pagkakakurot doon. Ngayon, ginaganito mo ako, gino-joke mo ako. Alam mo bang nasaktan ako dahil sa sobrang asyumera ko kaya ayoko nang mag-assume. Yung luha ko kanina ay biglang tumigil. Pero bumalik ulit sa pagtulo nung na-realize ko na baka nag-a-assume na naman ako. Hindi nga ako nagjo-joke, sabi niya, sabay yakap sa akin. Ewan ko pero nakaramdam ako na safe ako sa mga bisig niya. How about nung sinabi mo kanina that you're getting married? Tanong ko. I'm getting married nga to you. Yun kung papayag ka. I'm badly in love with you, Chloe. I know, unbelievable, pero yun talaga ang nararamdaman ko. How can I trust you? Totohanan ba to, Al? Hindi ba to joke, ha? What do you mean?
I mean, it's been months pa lang mula nung nagkakilala tayong dalawa. Are you sure tungkol sa nararamdaman mo for me? Al, hindi na tayo mga bata. You have Shane that time nung first encounter natin. You fell in love with me while you're in a relationship with Shane? How was that possible? Mama Mia, threat talaga sa akin ang ganitong cheating. Kahit na ako naman ang kasama niya nung nag-cheat siya, ay threat talaga sa akin yon. Paano kung ma-in-love din siya sa iba habang kami pa, 'di ba? Kaya paano ako maniniwala na totoo ang nararamdaman niya? Chloe, listen. Sure ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Ito ang pinaka-sure kong naramdaman sa buhay ko. Paano ba ako mag-claim ng assurance na yan, Al? Tandaan mo, kakakilala pa lang natin. I love you, Chloe. Ipaintindi mo sa akin. Paano mo nakuhang ma-inlove sa akin may Shane ka na? Imposible yun, di ba? Chloe, makinig ka, okay? Habang nakikinig ako ay pinupunasan ko ang mga luha ko. 6 months pa lang kami ni Shane. I found out that she's cheating on me. I don't know if maniniwala ka but this is all true. Yung best friend niyang si Dane, first pa lang na naging kami ni Shane, ay talagang hadlang na siya sa relasyon namin. Lagi na lang kaming nag-aaway ni Shane dahil sa kanya. Dahil laging nagre-report si Dane sa kanya na may kasama akong ibang mga babae. Which is true naman. Sa totoo lang, nung mga panahon na yun, nagdududa na nga ako na baka nagbabakla-baklaan lang si Dane. Kasi bakit parang lagi siyang humahanap ng paraan para maghiwalay kaming dalawa ni Shane. After noon, nag-leave si Shane sa kanyang trabaho sa ospital to have a vacation with Dane sa Boracay na hindi ko alam. I love Shane that time. Oo, may pagkamaldita siya pero matulungin siya. She helped me for my mommy's recovery nung na-admit si mommy dahil inatake siya sa sakit sa puso. Months din bago nakalabas ng ospital si mommy at siya lagi ang nagbabantay dito. Siya ang naging private nurse ng mommy ko. Kasi yung kapatid kong si Aika ay nasa malayo. Then, sa trabaho, dun ako nakafocus. Si daddy nagmamanage naman ng negosyo. Nagmo-monitor lang ang mga kapatid ko. She insisted na okay lang daw na maging private nurse siya ni mommy. Pinakinggan ko ang mga explanation niya, Mama Mia. Naging kami the day after naging okay si mom. Smooth ang relasyon namin. She introduced me to her family and to his gay best friend Dane. At first pa lang ay talagang hindi ko na nagugustuhan ang pagtrato sa akin ni Dane but I didn't care. I love Shane. We shared the same bed. Yes, may nangyayari sa amin kasi napaka-active naman talaga ni Shane when it comes to sex. She is my second serious relationship. She said na pang-5 boyfriend daw niya ako. She's no longer a virgin nung nagkakami. But I love her and I didn't care kung pang-ilan niya ako. I accepted her. Sa 6 months namin together ni Shane, dun ko siya nahuling nag-cheat. Someone sent me a picture together with her sa Bora. And that boy is her ex. Nasa loob sila ng isang room. I don't know if sino ang sender nun since dummy account lang naman. But my guts told me na si Dane ang nag-send sa akin nun. How do you know na ex niya yon? Naiisip ko pa lang, Mama Mia, na nag-cheat si Shane sa kanya ay napaka-bobo ng babaeng to. She showed me all her ex's pictures nung 3 months pa lang kami. Nung kasama niya sa Bora, isa yun sa mga ex niya. Mula nung mangyari yon ay humingi ako ng space sa kanya pero hindi siya pumayag. She apologized. Kasi si Dane daw ang nag-invite ng ex niya. Hindi rin daw niya alam kung bakit nandun ang ex niya and she's drunk din daw nun. Hanggang sa na-fall out of love na ako kay Shane. Every time na may nangyayari sa amin, iba na. There's no excitement, there's no love. I tried to break up with her pero hindi siya pumapayag. Pupunta siya sa apartment ko na tinutuluyan ko at hahanap siya ng way para lang may mangyari sa amin. Hindi ko tinake advantage ang mga ginagawa niya, Chloe, ha?
Pero talagang may nangyayari sa amin kasi tinitreaten niya ako na tatapusin niya ang buhay niya. She's always begging me to stay with her because she loved me daw. Pero nahuli ko na naman siya, naka-text yung ex niya. Nag-thank you ito sa kanya. And for what, 'di ba? Bakit ito kailangang mag-thank you sa kanya? Ang dami-dami ko nang nahuhuli sa kanya every time na pumupunta siya ng CR. Ay may nababasa ako ng mga text o mga chat sa kanya. Alam ko yung mga bagay na ganyan dahil lalaki ako. Kapag nandun siya sa CR at natatagalan, alam kong pinapaandar niya lang ang tubig para isipin kong naliligo siya o kung anong ginagawa niya doon, pero alam kong may ka-chat at ka-text siya. Pero hinayaan ko na lang siya. Hindi ko alam pero feeling ko nagbago talaga siya. In the last 5 months na nagsuffer ako na puno ng kaniyang mga pakana. Like sabi niya, tatapusin niya ang buhay niya kapag hiniwalayan ko siya. Hanggang sa napuno na rin ako at hindi ko na siya pinansin. 2 months na ako noon na umiiwas sa kanya that I saw you sa bar. Na-divert ang attention ko sa'yo. I don't know why it happened. Bakit bigla-bigla? Her best friend reported her about sa hotel. I thought pareho kayo ni Shane. Kaya kung ano-anong natawag ko sa'yo. Kasi yun ang kagagawa ng ex-girlfriend ko eh. Nung nagsama tayo, pag uwi ko sa apartment, nandun siya nag-aantay. She slapped me and then broke up with me kasi cheater daw ako. Natawa ako but I felt so happy kasi mismong siya na ang bumitaw sa akin. Nagpasalamat ako ng lihim sa iyo nung mga panahon na yon. Hindi talaga kita nakalimutan after that day sa hotel. Nakonsensya ako sa mga pinagsasasabi ko sa iyo pero huli na ang lahat. Nung na-realize kong sobra na pala ang mga nasabi ko sa iyo. How about Shane's pregnancy? Tanong ko dahil talagang naguguluhan na ako sa mga nangyayari nung mga panahon na yon, Mama Mia. Feeling ko hindi makatotohanan ng lahat. I'm not the father of the baby na nasa kanyang womb. Para po akong isinasayaw sa langit nung marinig ko ang exact words na gusto kong marinig mula sa kanya. Elaborate please. Talagang naguguluhan ako, Alex eh. Do you remember the reunion sa alumni? Matapos kitang ihatid sa inyo, she calls me that night. She confessed to me that she's pregnant. She said ako raw ang ama. Nakipag-meet up ako sa kanya para maklaro namin ang lahat. We met the day before na pumunta ka sa bahay. I asked her if ilang buwan na ba, then she said magti 3 months na daw. Piniga ko ang utak ko for me to remember kung may nangyari ba sa amin that month. But no, I counted the last day we had sex and it's been 5 months mula nung may nangyari sa amin. Kaya how come na ako ang ama ng bata? Paano kung ikaw talaga? Tanong ko. No. We used contraceptives kung may nangyayari man sa amin. Kaya paano siya mabubuntis? Nagdududa na talaga ako na hindi ako ang ama ng bata. It's impossible kasi ang layo ng gap ng kanyang pregnancy mula nung huling may nangyari sa amin. Ilang buwan nang may nangyayari sa amin pero never talaga naming kinalimutan na gumamit ng contraceptive. Kasi lagi talaga akong gustong safe kapag may nangyayari. Alam mo, si Shane ang ayaw gumamit ng contraceptive nung huling may nangyari sa aming dalawa. Pero kapag binilang ko naman ng mga buwan, alam kong hindi talaga akin yon. The day after what happened to us, inisip ko talagang mabuti kung anong dapat kong gawin. Sabi niya, what about dun sa party ni na Leo? Bakit magkasama kayong dalawa dun? Tanong ko. I don't have plans that day na pumunta sa party ni na Sir Leo. Pero namilit itong si Shane kasi papupuntahin daw siya sa mama ni Leo. Her mom and Leo's mom ay magkapatid. That's why naging ka-close ko si Leo dahil kay Shane. Napakarami kong nalaman nung panahon na yon, Mama Mia. Kaya pala, alam ni ate ang tungkol sa love life ni Alex. Kasi may connection pala si Leo at si Alex at yun nga ay si Shane. I saw you that night, Chloe. Doon ako nagkaroon ng courage
na isettle lahat. Hindi pa talaga enough ang explanation mo, Alex, para maniwala ako sa'yo. I'm sorry. Hindi kasi ganun kadali ang magtiwala, Mama Mia. After that moment, Chloe, after that, talagang naggalit itong si Shane. Gusto niya na magkabalikan kami. Hindi naman ata fair na ako yung pabubuhayin niya sa anak niyang hindi naman sa akin, di ba? Chance ko na yun sana na maging libre, maging malaya. I tried to talk to her pero unreachable siya. Pinuntahan ko siya sa bahay nila pero sabi ng mama niya ay kasama niya raw ang kanyang boy best friend. Kaya nagduda na talaga ako nun sa best friend niya. Siguro yun ang ama ng pinagbubuntis niya. Posible na may nangyari sa kanila kung hindi gay ang best friend niya. Or posible na may nangyari sa kanila kahit gay, basta pareho silang lasing, di ba? Pinuntahan ko ang place ng kanyang boy best friend pero wala sila doon. Bumalik ako sa bahay nila asking her parents kung alam ba nila ang tungkol sa pagbubuntis ni Shane. Sabi ng mga magulang niya, hindi daw. Inantay ko si Shane sa kanila hanggang sa umuwi na siya. We talked about her pregnancy at nagalit siya sa akin kung bakit ko siya isinumbong sa kanyang mga magulang. I explained to her na hindi ko inangkin ang bata. Nagalit ang parents niya sa akin dahil binuntis ko lang daw ang anak nila at hindi ako handang maging ama. I'm not crazy. Para ang kinin ng batang alam ko namang hindi sa akin. I told them na ipapa-DNA test namin ang bata kapag nanganak na si Shane. At if akin talaga yung bata, sige, pananagutan ko siya at susuportahan ko ang bata. I'll sustain the baby's need. Pero sinabi ko na rin sa mga magulang niya ang status namin ni Shane. Sinabi ko sa kanila na hindi ako magpapakasal kay Shane kahit akin pa ang anak niya. They can't force me. Kasi alam nila na alam ko ang batas. Pero sabi ni Shane kung hindi raw ako tatayo bilang ama ng bata ay okay lang daw. Hindi daw niya ako kailangan. Even financial. Bakit kailangan ko parang ipa-DNA ang bata para insultuhin siya? After daw noon, Mama Mia, ay pumunta siya sa bahay ni Dane at kinompronta niya ito tungkol sa pagbubuntis ni Shane. Siguro dahil sa galit niya ay na-sense daw ni Dane yon. Kaya ayon si Dane ang nagsabi sa kanya na ang ama ng bata ay yung ex pala ni Shane na kasama nila dun sa Bora. Mahaba pa ang explanation na ginawa sa akin ni Alex, Mama Mia. Pero sabi niya, isa lang talaga ang katotohanan. Hindi siya ang ama ng pinagbubuntis ni Shane. So ngayon, are you satisfied with my explanations? Oo, naniniwala na ako. Pero hindi pa rin ako makapaniwala na mahal mo ko. Parang ang bilis lang sa'yo para magdesisyon ng ganon. Chloe, I love you and that's important. That's the most important thing. Pero what if panandalian lang ang pagmamahal mo sa akin, Alex? Hindi natin alam. Baka bukas makalawa, hindi mo na ako mahal. Chloe, matanda na ako para magdesisyon. Malapit na nga akong lumagpas sa kalendaryo para magdesisyon ng padalos-dalos eh. Kaya sigurado ako. Please, Chloe, let's give it a try. Hindi kita ipe-pressure. Are you courting? Alex, hindi pa ako ready. Alam ko, Mama Mia, na nagpapakipot na ako pero yun naman talaga ang totoo eh. Natatakot ako sa katotohanan na baka madali lang ding mawala ang damdamin ni Alex para sa akin. Sige, bibigyan kita ng panahon para mag-isip. I won't bother you. No more call, no more text. Hayaan kitang mag-isip ng malaya. What if it won't work? What if hindi tayo mag-work? It will work, Chloe. Trust me, please. Paano natin malalaman kung mag-work o hindi kung hindi natin susubukan, Chloe, di ba? I know naguguluhan ka, but please learn to love me. What if hindi talaga? Pwede ba, Chloe? Wala mo ng what if. I'm sure sa feelings ko para sa'yo. Please, let's give it a try. Isang buwan lang. If hindi mag-work,
Then sige, tigilan na natin. Ibibigay ko sa'yo ang kalayaan mo. What if pagkatapos ng isang buwan hindi pa rin ako sure? Tanong ko. You were old enough, Chloe, para magdesisyon. Sigurado ako na after 1 month may decision ka na. I love you, Chloe. Mama Mia, umuwi ako sa amin mga 5 a.m. na. Matagal-tagal kasi ang pag-uusap naming dalawa. Pagdating ko ay gising na ang mama at papa ko. Papunta na sila sa karinderya. Hindi sila nagtanong kung saan ako galing. Kasi hindi naman once na inumaga ako eh. Nagpaalam naman ako na may imimit akong client. Hindi ko sinabing si Alex ang imimit ko. Dumiretso ako sa kwarto ko para magpahinga. Dahil pagod na pagod ang utak ko sa kakaprocess ng napakaraming info na sinabi sa akin ni Alex. Malalim na ang mga mata ko noon. Nakapagdesisyon ako, Mama Mia, na dapat pag-isipan ko talaga ang sinabi ni Alex. Pero, weeks ang dumaan ay wala pa rin akong desisyon. I miss him already. Yes, hindi nga siya nag-text o even tumawag sa akin. But he's always sending me flowers and mga surprise thingy sa bahay. Nag-focus ako sa sarili ko sa trabaho. Back to basic na rin naman. Every time na umuwi ako ay napakalaki talaga ng ngiti ng ate ko at ng mama sa mga pinapadala ni Alex sa akin. There's no notes, only stuffs and flowers. Pero sabi ni mama, sabi daw nang nag-deliver ay galing raw kay Alex. 3rd week, dun na nagsumbong si ate about us. Dun na ako nagsumbong sa kanya. It was Sunday, day off ko, nung magkausap kami ni ate sa sala tungkol sa mga love life naming dalawa. How's Leo, te? Wala bang changes? Okay naman kami, B. Same pa rin as before. Mabait pa rin siya. Ikaw, kumusta ang trabaho mo? Hindi na ako magtatanong tungkol sa love life kasi wala ka naman nun eh. Ate, I have something to tell you. Sige na, chika ka na para kiligin naman ako, sabi ni ate. Te, what if a man give you time to think para mahalin siya? Anong gagawin mo? Uy, first time. Sino ba yan, B? Nagtatanong ako, ate. Ako yung naunang magtanong, di ba? Si Alexander, ano? Iba talaga ang ate ko. May pagka-fortune teller, Mama Mia. I just smiled at tumango. Ano kasi, ate? He gave me 1 month to think if mahal ko ba siya o hindi. Talaga? Kailan pa? 3 weeks ago. Bakit hindi ka man lang nagsabi? Ikaw napakahilig mong mag-self-healing. Alam mo, talagang napapansin ko naman na may pinagdadaanan ka kaya nag-antay lang talaga ako na may sasabihin ka sa akin. Ang totoo niyan, nagugulat nga kami ni Leo kung bakit laging may nagpapadala sa'yo dito ng flowers eh. Nagduda na kami. Kasi bakit hindi niya personal na ibibigay sa'yo? Anong gagawin ko, ate? Isinalaysay ko sa ate ko ang mga pangyayari pero syempre minus doon ang mga pagkakataon na may nangyari sa amin sa kama ni Alex. Hanggang sa sinabi ng ate ko na pagmamahal na raw ang nararamdaman ko para kay Alex. Love na yan, B. Sige na. Talagang ibigay mo na. Itodo mo na. Sabi ng ate ko. Binigyan ka niya ng time to think if mahal mo ba siyang totoo. Pwede ka namang mag-back out, 'di ba? Kasi hindi pa naman yan marriage contract if ever man nasagutin mo siya. Pwede naman na unti-untiin niyo. Pwede naman na magkaroon kayo ng relasyon. Tapos kapag hindi talaga kayo nag-work, pwede namang umatras. Huwag lang agad magpapakasal. Kinagabihan ay umuwi sina mama at papa galing sa karinderya. Sinabi ko na rin sa kanilang status namin ni Alex. Mas mabuti kasi para sa akin na may kasama akong magdesisyon. Mas maitimbang ko ng maayos ang mga bagay-bagay at mas makakakita ako ng perspective mula sa ibang tao, sa mga taong nagmamahal sa akin. Ikaw anak pasabi-sabi ka pa na may anak na itong si Alex. Hindi ko kasi alam ang totoong story pa eh. Kung ako sa'yo anak,
Huwag mo nang palagpasin yung grasya na lumalapit sa'yo. Bahala ka. Alam mo, sa tingin namin mahal ka talaga nung taong yun eh. Pwede ba, huwag kang pili ng pili. Baka kung saan ka pa mapunta. Papa no, hindi naman ako namimili. Naguguluhan lang talaga ako kung anong gagawin ko. Mama Mia, in-advisean din ako ng mga magulang ko tulad ng pag-advise ng ate ko sa akin. Kaya naman, I have fully decided. Si Lord na ang bahala sa lahat. Nag-antay ako noon na lumabas si Alex sa kanilang trabaho habang nagko-concentrate ako sa paggawa ng report ko. Tingin ako ng tingin sa oras. Basta Monday, 7:40 talaga ang out ko. The rest of the days ay ako na ang magde-decide kung anong oras ako mag-out. Dali-dali akong umuwi para mag-ayos, magpaganda. At syempre, hindi naman halatang pagod sa kakaisip. Tinext ko kasi si Alex, Mama Mia. Sinabi ko may desisyon na ako. Kaya magkikita kaming dalawa. Good evening, Al. Sunduin mo ako dito sa bahay. Pag-aantay ko ng response. Seconds lang ata yun ay bigla siyang nag-respond. Mas maganda ka pa sa gabi. Ang laki ng ngiti ko sa natanggap kong text. Nambola ka pa talaga. Nandito ako sa karinderya, engineer. Kanina pa ako nag-aantay sa'yo. Dali-dali akong naglakad, halos liparin ko nang papunta ng karinderya at nakita ko nga siya doon. Hindi naman halatang excited si Alex na makita ako or ako kayang excited. Pagdating ko sa karinderya ay naabutan ko silang nag-uusap. Pasarado pa lang sina mama noon dahil wala namang masyadong customer na nakumakain kasi 8 PM na rin. Halos kulay heart na ang mga mata ko nung tinignan ko si Alex. Ang gwapo niya sa bago niyang gupit, literal na gwapo. Mama Mia, parang ang laki din ng naging glow up niya sa loob ng 3 weeks. Parang mas lalong lumaki ang mga muscles niya. Nako, magkakasala ata ako sa gabing ito, sabi ko sa sarili ko. Magandang gabi, ma, pa, sabi ko sabay halik at yakap sa mga magulang ko. Oh, tapos na kayo dyan? Ayusin niyo na kasi nakakahiya dito kay Alex, sabi ni mama. Sige na, alis na kayo. Alex, ingatan mo tong dalaga ko ha. Mapa, hindi pa nga ako nakapagpaalam, ibinigay mo na ako. Pinagpaalam ka na ni Alex kanina. Ikaw ang tagal-tagal mo kasi. Kanina pa yan nag-aantay sa'yo. Nilingon ko si Alex at kumingiti-ngiti lamang at parang feeling proud talaga. Napakagwapo naman talaga niya. At talagang napaka-gentleman kasi pinagpaalam pa niya ako sa mga magulang ko. You're so beautiful tonight, Miss Engineer, sabi niya. Agad kaming umalis, Mama Mia. Pagkatapos noon ay nag-usap kaming dalawa. Kumain muna kami. Hanggang sa nag-usap kami at sinabi kong handa na akong sumugal. Handa na akong sumugal para sa isang pagmamahal. I love you, love, sabi niya. Ang sarap pakinggan na hindi na I'm sorry, hindi na thank you. I love you na. I love you more. Pahinga ka na ha, kasi pagod ka na eh. Siya nga po pala, bago natapos ang gabing yon, ay may nangyari ulit sa amin. An hour na rest, pero hanggang 8 PM na pala yun. Nag-beer kasi kami habang nag-uusap. Alam mo na kapag may beer, Mama Mia, yun talagang susunod na mangyayari sa aming dalawa. Nadiligan na naman niya ulit ang aking Sahara Desert at masayang masaya ako. May 26, 2021, official na naging kami. Within 1 week mula nung naging kami, Mama Mia, he never failed for his surprises. Halos everyday na dumadating ako galing work, consistent talagang may pa-flower siya. Minsan naman kapag nagkikita kami, kapag hindi siya masyadong busy, ay talagang may mga pasurpresa siya sa akin. Masayang masaya kami. It was month of June when we decided na pupunta kami sa kanilang pamilya for him to formally introduce me sa kaniyang mga magulang.
Holiday break din namin yon at 2 days din kaming walang trabaho. Kabado ako, Mama Mia. Pero sabi niya, wag daw akong mag-alala dahil magiging boto daw sa akin ng mga magulang niya. Naisip ko, what if boto talaga sila kay Shane? What if si Shane ang gusto nilang maging asawa ni Alex? Pero inassure naman ako ni Alex na talagang hindi niya ako pababayaan kahit ano pa man ang mangyari, pero sure daw talaga siyang magugustuhan ako ng kanyang mga magulang. Relax ka lang, hindi naman nangangain ng tao ang parents ko. Pagdating namin ay subdivision ang type ng bahay na kinalang ginatitirhan. Malaki yun, Mama Mia. Sa labas pa lang ng gate ay sinalubong na kami ng mama niya na ang laki-laki ng ngiti. Negative lang pala talaga ang isip ko. Welcome naman pala ako sa bahay nila. Hindi naman pala kailangang mag-acrobatics ako sa kanilang harapan kasi wholeheartedly naman nila akong tinanggap. Pinakilala niya ako bilang soon-to-be wife niya. Ang totoo niya ay nahiya ako pero feeling proud din talaga ako dahil siguradong sigurado siya na ako ang pakakasalan niya. Tanggap din naman ako agad ng kanyang magulang. Mama Mia, dun din ay napag-usapan nila ang tungkol sa pagkakaroon ng apo. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga maiwasang ikumpara ang sarili ko kay Shane. Pero paulit-ulit na sinabi sa akin ni Alex na wag ko raw ikukumpara ang sarili ko kay Shane. Magkaiba daw kami at lamang na lamang daw ako sa lahat ng aspeto. Eto naman talaga ang gustong gusto ko kay Alex kasi talagang mahal na mahal niya ako. Our first Christmas together is really unforgettable. Sa kanila kami nag-celebrate ng Christmas and then sa bahay namin sa New Year. Dahil wala silang day off during New Year, Mama Mia, ay hindi siya nakauwi sa bahay nila. We exchange our gifts. The funny thing is, ang niregalo ko sa kanya ay yung undies ko. Yung sinauli niya sa akin mula doon sa hotel. Tawang-tawa pa ako, Mama Mia. Pero siya, formal ang binigay niya sa aking regalo. Tawang-tawa naman siya sa regalo ko at hindi niya raw yun ipagpapapalit. Kinabukasan, back to basic na naman kami. Hanggang sa na-monthsary kami, Mama Mia, ay balik na rin ulit kami sa aming kanya-kanyang mga trabaho. Valentine's Day 2022, excited akong gumising at nagantay ng greetings mula sa kanya. Pero ginabi na lang ay wala talaga akong natanggap kahit greetings man lang. Nagantay ako, Mama Mia. Galit na ako. Buti pa si Vlad nag-greet sa akin pero siya hindi talaga. Lumabas ako sa trabaho nang wala sa mood. Inggit na inggit ako sa mga kasamahan ko sa trabaho dahil may mga nagpa-deliver sa kanila ng flowers at kung ano-ano pa. Mahilig naman si Alex na magpa-deliver ng kung ano-ano pero bakit ngayong special occasion ay nakalimutan niya? Galit na galit ako na nagligpit ng mga gamit ko at lumabas. Pero nung nasa pintuan na ako sa may exit papuntang parking lot ay tinawag ako ni Ate Grace. Tinulungan ko na lang siyang magdala ng mga boxes na dala-dala niya. Gang, hindi kasi ako masusundo ng kuya mo eh. Pwede bang dito na lang ako sumakay sa'yo? Saan ka ba mag-e-evacuate ate? Bakit ang laki-laki ng box na dala mo? Tanong ko sa kasamahan kong sa trabaho. Mga files to, dadalhin ko to sa bahay. Baka kasi hindi ako makapag-duty bukas eh. Ako na lang ang nagdala ng mga box niya dahil parang nahihirapan siya sa laki ng mga boxes na dala-dala niya, Mama Mia. Pagdating namin sa sasakyan ay binuksan ko ang baggage compartment ng sasakyan para maipasok ang malaking box na dala ko dun sa backseat. Pero pag open ko ay tumulo bigla ang luha ko, Mama Mia. Punong-puno ng balloons, chocolates at teddy bear ang compartment. Happy Valentine's Day, love. Surprised? Biglang sumulpot si Alex sa likuran ko and he handed me a flower. Kilig na kilig naman si Ate Grace. Napakaswerte ko na lang talaga to have Alexander. Maramdaman mo talaga na napaka-safe mo kapag kasama mo siya. He never let me feel jealous in everything na nakapalibot sa kanya, especially mga babae sa border and sa trabaho niya. Mama Mia,
Kapag daw may mga babaeng lumalapit sa kanya, ay binubuksan niya talaga ang kanyang cellphone kung saan ako ang kanyang wallpaper. Masayang masaya ako hanggang sa nag-propose din sa akin si Alex. Nag-oo agad ako sa kanya, syempre Mama Mia. Nag-celebrate kami. Palagi ring may nangyayari sa aming dalawa. Sa ngayon, Mama Mia, we're attending seminars para sa magiging kasal namin. Masayang masaya ako at alam kong masayang masaya rin si Alex habang sinusulat ko ang aming kwento dalawa. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, naway mag-antay kayo para sa taong itinatadhana ng may kapal para sa inyo. Meron at meron na darating dyan. Mag-antay lang talaga kayo. Sa lahat ng hirap na pagdadaanan ninyo, sigurado akong may kapalit na isang maganda, masarap at masayang sorpresa. Hanggang dito na lamang Mama Mia, maraming salamat sa pagbabasa mo nitong aking sulat. Lubos na gumagalang, Chloe. Grabe naman at natapos na rin sa wakas ang kwento ni Chloe. Actually, napakahaba pa ng kanyang end part dun sa mga proposal. Pero kinat ko na lang kasi yun din naman talaga ang punto. Nag-propose at umoo. Ngayon nagpe-prepare na. Hindi ko alam kung hanggang ngayon nagpe-prepare pa rin sila o kasal na sila. Maraming salamat sa pag-share mo ng iyong kwento, Chloe. Sa mga nanonood o nakikinig ngayon, alam kong kinilig kayong lahat, so please like and share this video. Huwag kalimutan na mag-subscribe kung bago ka dito sa ating channel. Please hit the subscribe button and click the notification bell para lagi ka namang na-update sa tuwing meron tayong video na inilalabas dito sa channel natin. Mag-email din kayo ng inyong mga sariling kwento kung meron man. Pwede po kahit anong kwento ha. Email lamang mamamiacdo0317@gmail.com. Wag nyo rin kakalimutan na mag-like at mag-follow sa ating iba pang social media accounts. Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro on Threads, Instagram, Facebook, and TikTok. Maraming salamat po once again sa walang sawa ninyong pagmamahal at pagsuporta nitong ating channel. Hanggang sa susunod nating kwento, magandang araw sa inyong lahat at paalam po!